Magandang umaga. Ang ating pag-usapan pa sa ngayon ay ipagpatuloy po natin yung tinatawag na um, ano ba tawag nito? itong pag-usapan natin ay tungkol sa naudlot na kwentuhan tungkol sa confidential fund ni Sara Duterte. I-discuss natin lahat para maintindihan ninyo. Nakadiscuss na ako kanina partially. So, ang gagawin ko ngayon, magsimula lang ako ng summary na ginawa ko na at magpapatuloy tayo. So, ladies and gentlemen, andito na naman tayo. So, sa umpisa, bago ang lahat, habang nag-iipon tayo ng mga audience, ay magma-music muna tayo. Pasensya na video, birthday kasi ng partner ko eh. Attorney Danilo Pilayo, kay happy birthday po sa iyo. Ito, patugtugin natin ito. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara, Good evening, Galaxy. lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay? So ngayon, pakinggan naman natin ang musika ng ating channel. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan,
Naibang gabi! Robin Bingson, so magandang gabi sa lahat. So ito ay ano na natin, pagpatuloy na natin ang ating ang ating ina-analyze ngayon yung unang artikulo pa lang. Artikulo 1, yun yung tinatawag na confidential fund na akusasyon laban kay Sara Duterte. Ano ba talaga ito? Pero bago niyan, siguro patugtugin muna natin itong ating hindi napatugtog ko na pala ito kanina. So, wag na. So, ito na lang ang ipapakita ko sa inyo. Pero bago yan, ipapakita ko sa inyo na isang testigo kasi gagawin ay si Trillanes. So, tingnan mo, nagwawala na ito. Pag-usapan mo natin si Trillanes, maging testigo din siya na may kinalaman sa confidential fund. Ang isa ay si Zulaika Lopez. Ang isa naman si Mary Grace Piatos. Pero tingnan muna natin at bigyan ko kayo ng brief analysis with regard to what you can get from Trillanes. Okay, ito po. Wala ang tingin ko yung Trillanes, ano lang to he is now a headless fighter. A fighter without a head. Ay, nako, walang utak. Dinagdagan pa ni former Senator Sonny Trillanes ang mga kinasuhan niya ng cyber libel. Bukod sa mga tinaguriang Gandang Maleta gabi. Boys, kalagkad na rin sa reklamo ang Bing dalawang senador. Señoritas. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian. Hindi lang ang 18 Maleta Boys ang muling sinampahan ng kasong cyber libel ni former Senator Antonio Trillanes na nagtungo ngayong Huwebes sa Justice Department. Hindi lang 22 yan, hindi lang 18 na, 22 na yan sila. Pati ang mga senador na sina Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta, dawit din. Ito ay ukol doon sa kanilang Rogue Blue Ribbon Committee hearing na ginawa nila at because of that, wala silang parliamentary immunity. Paliwanag ni Trillanes na Cayetano at Ang Marcoleta problema dyan, Trillanes, mananalo ka kung totoo ka. Kung ikaw ang nagsisinungaling, paano ka mananalo? Ngayon, isa lang po masasabi ko. Ilang beses na marisalita ang mga Marines na yan. Nakailang beses ka na paulit-ulit ang kaso. At sila na may paulit-ulit na nagsasalita. Anong ibig sabihin niyan, Mr. Trillanes? Ang ibig sabihin niya, nagsasabi silang totoo at hindi sila natatakot. Kaya, ang style mo ng palang kaso ay yung ginagawa mo lang attempt o yung pagsusubok na para maipalabas mo sa publiko na ikaw ay sa tingin mo nagsasabi ka ng totoo sa pamamagitan ng pagsampa ng kaso. Pagsasabi na sa mga fake news ang sinasabi na, pero ang katotohanan, hindi natin maikala na marami pong tinatag na mga maleta. Maraming nilabas na mga eroplano at helicopter. Maraming mga video lumabas. Lahat po niyan ay saan niya hagilapin kung sila ay nagsasalita ng kasinungalingan. Hindi mo makukuha yun. O right, sabihin ni Ismar Bers, hindi naman nakita ang laman ng maleta. Hindi na po importante kung nakita ang laman ng maleta o hindi. Dapat, pag binasa mo ang kanilang affidavit, sa una pa lang ay pinalabas na yung nakalagay sa lamesa na mga pera. O, ilalabas natin. Yun ay sapat na magkapagbigay ng probable cause na totoo sinasabi nila. Ang kakampi niya lang itong walang kwentang NBI director na ginagawang tuta. So, ito, ipakita ko lang, hanapin ko lang muna yung kuha ng mga Marines. Affidavit nila sa flood control delivery.
Marami na kayo nag-file, hindi lang ikaw. Pero lahat po kayo ay lumalabas po na ano lang, ang tawag diyan ay mga psychological defense na lang ninyo. So ito, papakita natin itong testimonya ha. Papakita natin. Hindi, may testimony dito ng gawa-gawa ni Matibag na pinapalabas niya na may isang marakwan daw na boyfriend ng babae na anak ng isang Marine na narinig daw niya yung tatay ng girlfriend niya na nagsasabi na may tinanggap na 5 milyon galing kay Mike Defensor. Paano naman mangyari? Nga totoo yan. Sino bang tao magbibigay ng 5 milyon? Wala pong maniwala na may 5 milyon mabibigay kada isa sa kanila. Kasi kung may 5 milyon sila, ay sana mayaman na sila. At saka hindi mangyari na magiging totoo eh. Unang-una, napakahirap isipin kapag ikaw ay lumabas, binigyan ka ng 5 milyon, kapalit ng alam mo na mangyari, kakasuhan ka ng kaliwat kanan, kagaya ng nangyari ngayon. So despite na kaso na sinampa ni Trillanes, nang nauna, kasabay niya si De Lima, si Father Flavi, ay hindi man lang natinag ang mga Marines. 3 beses nila binanggit ang talagang sinasabi nila na delivery, na wala man lang alinlangan. Ibig sabihin po, nagsasabi ng totoo mga yan. Ganun lang po kasimple yan. So, how can you now say that they are not telling the truth kung paulit-ulit na nilalaban nila at pinagpatuloy nilang ang kwento nila? Ito, makita na natin ito. Ito sa affidavit nila, gusto ko lang ipakita. Kasama sa affidavit nila itong mga litratong ito. O ipakita ko lang muna sa inyo. Binabanggit ko lang ito kasi kasama ito sa magiging testigo sa confidential fund. Ayan. So, yan, nakita nyo yan, paano mo sasabihin na yan ay hindi totoo? Yan o. Pera yan, nilagay sa maleta. Ayun, si Mark Tiksay yan. Si John Paul Estrada, nagbibilang ng pera na ilalagay sa maleta. So, ganun katotoo yan. Although hindi natin nakita yung laman ng maleta nung dineliver na actual, what is important is na prove na nag-deliver ng mga maleta. At kung nagde-deliver ng maleta, doon direkta sa isa sa mga binagbibigyan yung mga impeachment prosecutors. So kung mga impeachment prosecutors ang pinagbibigyan, ano masasabi natin yan? Ibig sabihin, kaduda-duda na ang kanilang kredibilidad. Paano ba sila maging mapagpaniwalaan kung sila mismo na kumakaso kay Sara ay nakatanggap ng mali-maleta? Ganun lamang po yun kasimple. Ganap ako dito ng iba pa ito mga ano nila. Ito, recipients. Pakita ko sa inyo yung tumanggap. Yan mga tumanggap. Pakita ko sa inyo yung litrato ng mga tumanggap ng pera. Ito. Una si Abante. Kasunod si Congressman G. Adyong Alonto. Sunod si Congressman Jose Alvarez. Sunod si Jojo Ang. Sunod si Representative Julian Baronda,
Congresswoman ng Iloilo City. Sunod si Representative Ace Barbers na Surigao del Norte. Sunod si Ching Bernos sa Solid North Party List. Tapos si Representative Arlene Brosas. Tapos si Representative Franz Castro. Representative Joel Chua. Representative Dong Gonzales. Representative Janet Garen. Representative Dan Fernandez. Representative Leila de Lima. Tapos si Manix Dalipe. O yan, pinakita pa nga ni Attorney Baligod eh. Ito yung mga Marines na magiging testigo to ni Sara. Sigurado ako ipapatawag to. Ito naman ngayon yung mga big time, no? Tumanggap. Si Jake Konghon, si Jervil Luistro, si Representative Raul Manuel, si Representative Sandro Marcos, Representative Paulo Ortega, Representative Joseph Paduano, Representative Stella Kimbo, Representative Martin Romualdez, Representative J.J. Suarez, at Representative Erwin Tulpo. At ito pa, nabanggit ko na kanina, ito mga Marines. So, yan po ang pinapakita ko lang kasi nagsampa ng kaso si Trillanes. Si Trillanes isa maging testigo. So ano ngayon makukuha nila sa pagsampa ng kaso? Wala po. Ladies and gentlemen, sa batas po ng ebidensya, kapag ang isang tao na tinakot mo tumatayo pa rin, hindi natatakot. Nakailang 3 kaso na sinampa ni Trillanes laban sa mga Marines, hindi pa rin natinag. Paulit-ulit pa rin kinikwento. Ganon din kay Dilema, ganon din sa damage sa kanila. Ibig sabihin po, walang duda na totoo po yung pag-deliver ng malita. Ang alamin na lang natin yung laman ng malita. Na makukuha natin ang laman kung lalabas si Mark Teksay, natauhan ni Saldico, lalabas si John Paul Estrada. So, ito mga ito, lalabas para patunayan na yung mga isa sa motibo sa pagsampa ng impeachment ay yung flood control project investigation. So, dyan na ngayon, mamroblema kayo. So, bago tayo dumako dyan, ay nais ko muna banggitin na mahirapan po kayo mananalo kay Sara. Tingnan muna natin ang pera na nilagay sa kwan. Nilagay sa mali-maleta. Ito po yun yung binibilang pa lang. Di ba? Ang hirap niyan Ito bahay naman ni Stella Kimbo. Yung may bisikleta, bahay ni Stella Kimbo. Saan dinelever mga pera ng maleta? Ito naman ay yung mga taga-bangko pala ito na tumulong sa pagbilang ng pera. Si May Ann de la Cruz, Kate Villarreal at Lorely Carpio. Yan, ito si Gutesa nakuha sa pag-deliver. Nakunan siya. So, ibig sabihin, nagsasabi na totoo si Gutesa. Ito si Gutesa, kitang-kita, nag-deliver ng maleta. At saka mga karton ng laman na pera kasi naubusan ng maleta. Ito naman, tauhan naman ito mga isa sa mga Marines, ito naka-posing siya sa gitna ng dalang sasakyan na ginamit sa pag-escort sa mga ICC investigators. Ito naman, ang ICC investigators na nakita. Ayan si Chantal Daniels, itong babae ito. Ito naman kita man kalbo si Karim Khan. Kalbo gaya ko. So, ipa ba? Yan, malaki-laking litrato. Ito naman, yung pulis na isa sa pumatay kay Kian de los Santos. So, ito yung billing information, billing flight. Resibo po ito na binigay ng airline, ng shipping company na nagpadala ng mga baggage ng investigador ng ICC
sa kani-kanilang lugar may nakalagay. Ang nagpadala mga Marines. Ang rason ng pagpadala ay ang maleta kasi nila puno na paglalagyan ng pera. At ang ginamit dyan sa pag-ano nila ng maleta, ng pera, pinalusot, ginawa nila na diplomatic pouches. So, hindi na inspeksyonin ng mga immigration tsaka customs bureau. Ito may mga pera dito na kabilugan, no? Itong eroplano ni Saldico. Yan, eroplano ni Saldico, akyat yung mga maleta. Yan, mga maleta. Yan, mga maleta yan. Ayan, pinapakyat yan. Marami, di ba? Laman ng pera, oh. Kinukupitan ng mga pulis sa gwardiya. So, anyway, pinakita ko lamang yan po para malaman ninyo. Iyan po ay potential na ebidensya gagamitin po sa confidential fund issue laban kay Sara Duterte. So, sa ngayon, nais ko munang tatakayin ano ba ang merong makukuha kung si Trillanes ang gagawing testigo kasi kinuha rin ng team ni Sara na gawing testigo si Trillanes. Ang gawin ni Trillanes ay although wala siyang direktang pakisabi sa confidential funds, ay nagsasabi sa tungkol sa mga bank records ni Sara na sinasabi niya. Ang problema, i-discuss ko si ibang araw. Ibang artikulo. So, next is, pakinggan muna natin ito si Sara Duterte sa isang interview bago tayo tumuloy. Yan, Amerikano na media. In power, it is clear concerns currently with an impeachment process against you in the Philippines. You say it's politically motivated. Explain to us what could these motives be exactly, and who do you think could be behind this? Well, it's all about the intent of President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in power. It is clear from the moves of his administration against political opponents. And in fact, one of his relatives, and this is a personal knowledge of mine, has expressed that he wants to run for president. This all started with the People's Initiative, wherein they wanted to amend the constitution to shift into a parliamentary form of government where the prime minister is not voted by popular choice. When they failed in this, they started the impeachment. And clearly, evidence shows that the members of the House of Representatives, many of them who signed, did not read the articles of impeachment. And one particular member of the House of Representatives already said publicly that there was money in exchange for the signatures in the articles of impeachment. Because I am the front runner in the presidential race in 2028, the survey shows that. And I think they want to eliminate the front runner. I see. Do you think there might be a connection between the detention of your father and the impeachment process against you? Chrissy? I believe so, yes. Saka si They Lynn think that Señoritas. if they take out former President Duterte, they will weaken me because Chinese, it's one yeah. brand, it's one family. Okay ang galing ni Sara mag-English ha. Lagi nila sinasabi bubo. Magaling English. Paano ba yan? Ate, si Jing Señoritas pala, hindi Ling. So, kasi confidential funds nga, bakit kung agent si... Anyway, pakita ko na lang sa inyo kung ano. So, tingnan natin ang akusasyon kay Sara Duterte ay ganon. Pero ito naman, ang leading na babae nag-akusa sa kanya. Tingnan mo yung look rate dito. Okay.
So, natapos na pala. Medyo naantok ako. Anyway, ulitin na lang natin yung lokarito ito. Yan ang nag-impeach kay Sara. Roland Catedrilla, Melbourne, Australia. Marilyn Bondok. So anyway, so much for this lukarit na babae. So ang ipagpatuloy na lang natin sa ngayon ay yung off the court Hall of Fame. Okay, ipapasok doon na si Mary Grace Piatos at si Zulaika Lopez. Pakinggan muna natin to bago ko ipaliwanag yung continuation ng Artikulo 1. Ko si Mary Grace Piatos na isa posible ng masilayan ng publiko si Mary Grace Piatos na isa umano sa mga recipient ng confidential funds ni VP Sara. Isa siya sa mga testigo ng House Prosecution Team. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, tapos na ba ang day 5 ng pre-trial conference dyan? Oo, Willard, at katunayan tapos na rin ang pre-trial conference, meaning tapos na sa pre-trial stage ang impeachment case ni VP Sara. At pagdating kay Mary Grace Piatos, kasama nga siya sa mga listahan ng witnesses o mga tetestigo sa impeachment ni VP Sara. Ang existence o non-existence umano ni Piatos ay itinuturing ni House Prosecutor Terry Ridon na smoking gun pagdating sa tama o maling paggamit ng confidential funds. Isa si Mary Grace Piatos sa mga testigong ipipresenta ng House Prosecution sa paglilitis, kaugnay ng alleged misuse of confidential funds ni VP Sara. Well, mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya eh. Nung pong kontrobersiya, Laki ng butas ng ilong, oh. nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali. Yung pong paggamit ng May hilig ka bang banggit smoking gun? Hindi ko pa nga pala alam kung ano yun eh. confidential funds. Sa mga susunod na linggo pa raw malalaman kung mapapatunayang meron talagang taong nagngangalang Mary Grace Piatos matapos mabanggit noon ng Philippine Statistics Authority na wala itong record ng kapanganakan, kasal o kamatayan sa pangalan na ito. Unang lumitaw ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 na siyang isa sa signatory umano ng Office of the Vice President's acknowledgement receipts nito kaugnay ng confidential funds. Kombinasyon ito ng popular na restaurant at local snack sa bansa. Ayon sa mga taga-kamara. Sabi naman ng defense team ni VP Sara, prerogative ito ng House Prosecution na isama siya bilang nasabing testigo. So, isa lang ang klaro dito. Sila ni Luis Tro ay ligaw. Hindi nila alam kung anong gagawin. Very clear. Ang tanong, kasama po ito sa akusasyon sa confidential fund na binulsa ni Sara Duterte gamit si Mary Grace Piatos at gamit si Zulaika Lopez. Pero ang tanong, mananalo ba sila kung ganun ipresenta nila? Ladies and gentlemen, ang issue ay kung ninakaw ni Sara o hindi. So ito ngayon ang pag-usapan natin yung akusasyon nila. One of their accusations, just to prove na binulsa ni Sara, ay ginamit daw si Mary Grace Piatos para pumirma sa mga resibo na tinanggap niya. Well, gusto nilang patunayan na si Mary Grace Piatos ay hindi tao. Hindi totoo. In the same manner na meron silang ebidensya na binigay galing sa Philippine Statistics Authority na
nagpapakita na lahat ng mga pangalan na nilagay sa mga resibo para liquidate o pagpapakita kung paano ginasta yung pera sa flood account, intelligence fund, ay walang may certification ang PSA na ginamit na ebidensya na wala, hindi totoong tao. Meron din silang ipapakita na ebidensya galing sa National Bureau of Investigation na ilalagay ang mga permanent lagay epeke doon sa pagtanggap ng pera. So ngayon, ang tanong, mananalo bang sila ni Luistro? Ganito po ang sagot ko ay hindi sila mananalo sa issue na yan. Dahil po, binanggit na isa sa depensa ni Sara ay si Mirigis Piatos ay pangalang ginamit na hindi totoong tao. Yun ay ginamit para resibo sa mga pera na binigay sa mga ahente na nagbibigay ng impormasyon na kapalit. At ang pangalan nila ay sinadya na hindi totoo. So paano papatunayan na nila ni Luistro na hindi totoo? Inamin na nga ng grupo ni Sara. Diyan mo makita kung gaano kabubo ang mga abogado ng prosecutor. May mga private lawyers pa kayo na, pero lumalabas mga bubo. Tapos, magsubiti pa kayo ng 4,000 na certification ng Philippine Statistics Authority para patunayan nyo na hindi totoo yung mga pangalan sa resibo. Useless proposition. Kahit sinong abogado, walang magsasabi mananalo kayo. Bakit? Inamin na nga ni Sara na puro fake ang pangalan na ginamit sa pagresibo. At yun naman ay, ang tanong na lang dyan ay, kung allowed ba o hindi. Kung ako tanongin nyo, allowed yan. How else? Paano pagparaan na maitago mo na hindi malalaman kung sino ang tumanggap ng pera? Walang ibang paraan. Yun lamang po. Tapos, sinabi nila na mayroon na joint memorandum circular na nag-utos kung paano i-certify ang mga confidential fund. Ang counter naman ni Sara dyan, Your Honors, wala pong batas na ginawa kung paano tutuparin, kung paano ang mga panutuntunan na para magbigay ka ng statement of kung ano naman ang certification. So kung wala, hindi mo pwede masasabi na naglabag si Sara sa tinatag na audit law. Ngayon, hindi naman natin maitatanggi na totoo naman na nagpalabas ang Commission on Audit ng report na hindi nila tinatanggap ang mga resibo ni Sara Duterte. Yun ay nakahalaga ng 73 plus million. Yun sa 2022 na pera. Pero sa pera na binigay noong 2023 sa 500 saka DepEd ay may resibo din binigay si Sara. Pero hindi lahat tinanggap. So ganoon ka tindi ang political pressure. Pagkalaban mo yung may hawak ng pamakuan, hawak niyang bit, patay ka. Lalatiguhin ka lang. So yan po. Nakita na ninyo ang sitwasyon. Ang hirap kaya magpatunay ang mga grupo ni Luistro para mapatunayan na tawag nito na nagnakaw si Sara Duterte ng pera. Ano lang ang pruweba nila? Pag binasa mo, yun lamang po yung fake names. Tapos mayroon pa silang tinatawag na Maramil Madriaga. Mayroon pa silang tinatawag na report ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit. So ngayon, ang Commission on Audit po
hindi nagsabi na walang binigay na resibo si Sara. Nagsabi na may binigay na resibo, kaya nga lang hindi ginagalang ng Commission on Audit. Ang dahilan naman ng Commission on Audit na hindi galang kasi walang tinatawag, hindi sumunod dun sa tinatawag na Joint Memorandum Circular. Ang tanong, dapat ba sumunod sa Joint Memorandum Circular? Sagot, walang batas po nagsasabi na dapat sundin mo yan. In other words, it is a call ng isang independent body guy ng Office of the Vice President. Kanyang discretion kung paano niya ipapatupad yung pagbigay ng resibo sa confidential fund. Totally it is her prerogative. Kaya hindi pwede sasabihin ng COA, hindi namin igagalang 73 million nyo na ginasta. Hindi namin alam hindi namin igagalang resibo nyo. Ganun na kasimple sinabi ng COA. Ganon din sa 2023 budget, 375 million ang naubos. Pero hindi rin ginagalang ng COA ang 375 million sa Office of the Vice President. At mayroon pang 112 million sa Office of the Secretary of Education. Hindi naman nila sinabi na hindi tinanggap. Mukhang tinanggap. Kumbaga ang wala ay 375 million lang at saka 73 million patungkol sa naunang pondo. Ang tanong, talo ba si Sara dyan? Ang sagot, ulitin ko lang, hindi po. Bakit? Number one na rason ay yung utos ng COA ay hindi pa final. Pwede pang mag-apila si Sara sa Supreme Court. At kung makapag-apila Sara, hindi nila pwedeng gamitin na ebidensya laban kay Sara. Ibig sabihin, fruits of the poisonous tree na naman. Anong ibig sabihin ng fruits of the poisonous tree? Mayroong mga ebidensya na nakuha sa illegal na paraan ay hindi mo ipapatanggap sa korte, sa kahit anong korte, sa anumang proseso. So, given that as said, ano pang ibang proviban nila? Si Ramil Madriaga. Sinabi nila si Ramil Madriaga ay kontra naman sa sinasabi ng COA. Ang sinasabi ng COA ay may 73 million doon sa 2025 budget, 2022 budget na ang sa budget na yon ang sinasabi, medyo nawala ko. Si Ramil Madriaga, tinanggap daw niya, ayon sa kanyang testimonya, na pinatawag daw si ni Colonel Dennis Nolasco pumunta sa Department of Education. At nang dumating siya sa Department of Education, sabi niya nag-antay siya 1 oras. At nang dumating si Dennis Nolasco, binigay doon sa kanya buong-buo ni Dennis Nolasco ang lahat ng duffel bags. 4 para i-deliver daw. Sinabi niya na deliver yung una sa mayor ng Laguna. Pangalawa, dineliver niya kay Santiago family sa Novaliches. Number 3, i-deliver niya kay Attorney Monsayak nandun sa comedy bar ni Ed Chico. Pangapat, ay dineliver doon niya kay Ryan Kilala. So, ang tanong, kanino niya binigay? Binigay ba niya kay Sara? Hindi. So, wala. Tapos na yung usapin na yun. So, with that, killed na yung kanilang akusasyon. Wala silang ebidensya para magpatunay na natanggap ni Sara. O, tingnan natin ang artikulo. Yeah, ito. Ito yung artikulo. Babasa nyo ba? Palakihin natin. So, yan ang Article 1 na inakusa kay Sara. Basahin natin sabay-sabay. Respondent Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayed public trust through the systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500,000 pesos.
released to the office of the Vice President. And 120 million pala yun. 112 million 500,000 released to the Department of Education. So, ulitin natin ang akusasyon, Tagalogin natin, na nilabag niyang konstitusyon, graft and corruption, at nagkasala siya sa tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng misuse. Ano misuse? Ninakaw niya. Misappropriation. Ano ibig sabihin misappropriation? Ninakaw niya. So, ang mali pagka-statement nila sa English nila, sinabi na systematic misuse and misappropriation, iyan ang dapat na ginawa ni Sara. Yan ang dapat ang akusasyon nila sa ginawa ni Sara. Ang problema, pinag-isa nila sa irregular liquidation and confidential funds. So, magulo. Hindi dapat, kung sumulat po kayo ng akusasyon, dapat klaro. So, paano ngayon yan nilabag ni Sara ang tiwala ng taong bayan na dahil sa pagnanakaw? Wala pang napatunayan silang ebidensya na direktamente para magsabi na nanakaw ang Sara. Basahin natin ang kasunod na paragraph. On June 19, 2022, birthday ni Rizal, natanggap ng Vice President siya ay nag-take oath sa birthday pa ni Rizal, naging Vice President siya. Pero wag na, diretso na tayo sa akusasyon. So, December 2022, si Vice President ay nakatanggap ng 125 million in confidential fund for the fourth quarter. In a span of 11 days, from December 21 to December 31, respondent caused the entire amount to be disbursed. So, in 11 days, nagastos lahat ni Sara. At binigyan ng kuha ng mga resibo. Ngayon, ang pasunod katanong na, this rapid and total liquidation, ibig sabihin, yung bang bilis na pagkagastos ng pera ng confidential fund ay tinitingnan nila na isang ebidensya para dahil hindi ka panipaniwala na ninakaw ni Sara ang pera. Pwede ba yun? Maari, pero ang problema, ang hinahanap ng batas ay ebidensya. Yan bang ginawa niya? Pamabilis na punta ba sa bulsa niya? At this stage, wala pa silang pinakitang ebidensya na napunta kay Sara ang pera. Next, a particularly striking commission on audit flagged transaction involving approximately 16 million reportedly disbursed for safe houses rentals with an 11-day period in 2022. Based on audit observations, certain rental arrangements reach as high as 250 million per day. So, 11 million, pag inubos mo, pag pantay-pantay paggastos mo, ay dapat 133, 11 million eh. 11 million 333,000. So, sabi daw nila, sa audit observation, may inupahan daw siya na nagkahalaga ng 250,000. Ang una, tapos may 16 million, na kumuha daw sila ng 6 safe house na umupa. So, ibig sabihin ang tanong, dito tayo, analysehin natin. Ito ba, kahit napatunayang totoo na nangupa sila ng 16 million sa safe house at 250 million a day na rental arrangement sa iba pa, ito ba ay ebidensya na ninakaw ni Sara? Wala po. Kasi pwede rin mangyari na sa totoo nangyari, sa totoong gasta. Ang argumento nila ni Ridon ay hindi daw kapani-paniwala na kukuha ng safe house na 16 million sa loob ng 11 araw. 16 million ang dabayad. Sabi niya mga Forbes Park. Ngayon, ganito po yan. Deklarasyon yan ng opisina ni Sara. Pag deklarasyon yan ng opisina ni Sara, ay ibig pong sabihin ay tama. Ang unang tingin, tama.
Ngayon, kung sila ni Luistro ang nagrereklamo na hindi tama, sila ngayon ang magbibigay ng patunay na hindi tama. Tanong, ano ang ebidensya na pinakita nila para sasabihin na hindi tama? Number one evidence nila is appeal to human wisdom na hindi ka panipaniwala. Yan ang unang ebidensya nila. Ang tanong, usisain natin yan. Talaga bang hindi ka panipaniwala na sa loob ng 11 days magbabayad ka sa safe house 11 million? Sa laro po sa intelligence gathering information, walang katumbas na halaga. Number one, pwede kasing palabasin lamang ni Sarah na iyan ay upa, pero ang totoo ay binayad niya sa informasyon na gusto makukuha na informasyon. Malay mo, binigay informasyon para sasabihin, binigay ng ebidensya na pumupunta pala sa Talaingod ang grupo ni Franz Castro, ni Saturo Campo, gumagamit ng pera ng gobyerno na binibigay sa kanilang party list kay Arlene Brosas na kukunin ang mga bata na mga katutubo doon sa Talaingod. Tapos nahuli sila. Sa totoo lang, hindi ako conforme na tama ang desisyon ng korte. Dinesisyon na ng korte na guilty ang kaibigan ko na si Franz Castro, si Saturo Campo. At saka yung, bakit hindi ako niwala? Una-una, andun na sila nakita, ibig sabihin po, nagko-contact talaga, may contact. So kung may contact, ibig sabihin po, paano nalaman yun? Na pumupunta pala sila sa bundok. Sino nakakaalam nun? Yung gathering ng information. Yun po ang laro ng pera para makuha mong informasyon. Walang katumbas na fixed na pera ang pagbibili ng informasyon para makakuha ka ng informasyon na mahalaga. Sa panahon na yun na si Sara na niya sa DepEd, kahit sa Office of the Vice President siya, hinahabol niya yung mga NPA na nag-infiltrate sa mga estudyante sa ating mga paaralan. So in other words, dahil lamang sa hindi ka panipaniwala ang laki ng halaga na binayad sa safe house na 16 million sa 11 days, ay binunsa na niya. Hindi po niyan. Let me tell you one thing. Magkano, tanongin mo na, paano natuntun ni Noynoy Aquino? Sa panahon na yung SAP 44 na namatay, paano nila natuntun na yung number 1 bomber sa Asia na si Marwan ay nandoon sa Mamasa pa, no? Pera. 60 million ang binigay. Binigay po yun sa isang tao na bodyguard. Sabi ko, alam ko lang yan, bodyguard ni Marwan. Escort ni Marwan. Walang kapalit na iba, hindi informasyon kundi SIM card lang. Cellphone lang niya na ginagamit para matrack ng GPS. Na-track ng GPS na punta, nakita kung saan si Marwan. Kaya pinuntahan ng SAF. So that explains the reason kung bakit nalaman ang mga kalaban. In other words, wala pong eksaktong presyo kung magkano ang confidential information. I want to tell you another story. Ito si Kayhin Talibinyo, taga-Taliban ka siguro Napakabubo mo Coke Zero. Ngayon, I want to tell you another story wherein the big amount of money was given to get the information as to the whereabouts of Bin Laden. Anong ginawa ng CIA ng Amerika? Binigyan ng isang Ferrari ang tauhan ni Bin Laden kapalit ng telephone number. Kaya natuntun lang kung saan si Bin Laden. Nandun lang pala siya sa compound ng PMA sa Pakistan. Ano yung PMA? Pakistan Military Academy. So, I'm only telling you these stories for you to understand that there is no such fixed price
as the price of information that you would want to get from an informant. Kung mga NPA na totoo yun, importante malalaman kung sino-sino mga NPA na nagre-recruit sa mga kabataan natin para maging NPA. Paano nila nalaman yun? Yung ginawa nila ni Franz Castro sa Talaingod at nahuli sila sapagkat po mayroong tinatag na confidential information. So in other words, kung ganun lamang ang kanilang katibayan, ay hindi nila makukonvict si Sara. Patuloy tayo ng pagbasa. Pangalawang ebidensya nila ay yung report ng COA na hindi daw matatanggap ang 73 million na resibo ni Sara. Ang importante po, mahal kong mga subscribers, ang importante po ay may resibong sinumiti si Sara. Hindi gaya nung mayor sa Agusan na nakonvict dahil hindi nagbigay ng resibo. So ang resibo, sa fair enough, discretion ng COA ay hindi nila tinanggap ang resibo. Ang unang resibo na hindi nila tinanggap ay nagkakahalaga ng 73,500,000. Yung pangalawang resibo, patungkol sa 375 million. So ang tanong, nang dahil lamang ba sa hindi pagtanggap ng COA ng resibo ni Sara ay ibig mong sabihin nun ay ninakaw niya? Ang sagot ko lang dyan, hindi ko masabi na ninakaw, hindi ko rin masabi na hindi ninakaw. Pero ang masasabi ko lang, wala tayong ebidensya na ninakaw ni Sara nang dahil lamang sa notice of disallowance na binigay ng COA. Pero anong catch dyan? Pwede na ba siya makonvict? Sagot ko, hindi po. Bakit? Pwede pa niyang i-apila yung 73 million na hindi kinilala. Pwede niyang i-apila sa Supreme Court. At saka yung isa, yung 375 million, pwede pa niyang i-apila papunta doon sa Commission in Bank. So ladies and gentlemen, meron po tayong sitwasyon na yung ginamit na akusasyon laban sa isang tao ay hindi pa final. Hindi pa malalaman kung totoo o hindi. At bakit naman nila gagamitin? Kung ako ang abogado ni Sara, ay ipatanggal ko yan. Exclude ko yan. Because of the fact that it is not yet final. It cannot serve as evidence that Sara pocketed the amounts of money of 73,500,000 and 375 million just because of the notice of disallowance issued by the Commission on Audit. Mag-apila siya sa Supreme Court, mababaliktad pa yan. Si gets mo? So, ibig sabihin, nakikita na ninyo na yung Article 1 ng nila ni Luistro ay bound to fail. Sinabi nila, dapat na mag-comply si Sara sa COA, DBM, DILD, GCG, and DND Joint Circular 2015-01. Responded, ano ba yan? Na nag-utos kung paano daw. Paano i-liquidate, paano i-resibuhan. Ladies and gentlemen, Joint Circular is not a law. May option si Sara na hindi niya sundin. Kung ang option ni Sara, pag-submit lamang ng resibo, okay na sa kanya yun. Hindi niya pwede sundin, hindi siya obligado sundin yung Joint Circular na yun. Bakit? Hindi nga batas yun eh. At hindi kasama sa Joint Circular ang Office of the President. Mahirap pa intindihin yun. So, dito na nakita ko, nakaintindi kayo sa aking sinasabi, dyan yun masasabi, mga bubu pala sila ni Luistro.
So ano pang iba? Yun ang ebidensya nila. These acts enable, yung acts ko noon ng paggamit ng Mary Grace Piatos daw, nag-enable na para manakaw ni Sarah. Kaya lang hanggang salita lang, wala silang ebidensya na binigay. Kasi sinabi nila, para itago daw itong mga ginawa ni Sarah, ay ang ginawa niya, ay nagsubmit daw siya ng peke na liquidation reports. Paano na sabihin na peke? Wala namang decision na peke. Ang sinabi lamang ng COA ay hindi na matatanggap ang resibo. Ay, nako. So, ngayon, kasunod, basahin natin. Tapos ng joint COA, hindi matatanggap na ebidensya yung joint, ano sabi niya? Joint COA, DBM, DILG, GCG, DND na joint circular. Hindi pwede gamitin yun. So, meron pa. The foregoing scheme is amply established by documentary records, testimonial evidence. As documentary, nakita natin hindi pwede magsuporta sa akusasyon na binulsa ni Sarah. Wala po silang binigay na ebidensya na napunta mismo direkta sa bulsa ni Sarah. Ang nakita lamang nila, mga resibo na hindi tinanggap ng COA. Iba yun kung may resibo kang hindi tinanggap, hindi ibig sabihin na ninakaw mo. Pero pwede rin mangyari na ninakaw niya. But what is important is, there is no direct evidence na ninakaw ni Sarah. Ay, letter A, records of hearings before the House of Representatives sa Good Government Committee. Tapos, nagbedo ng multiple sworn statement attesting that irregularities in the handling of kahit po handling ng NPA hindi po yan ebidensya kung irregular ang handling ng pundo. Basta what is important is, nagsumiti ng resibo si Sarah at it is up to the COA to receive that and to recognize the same or not. At ang kay Sarah naman, patunayan niya sa Supreme Court, apela siya sa Supreme Court, which she did already. Kaya, sa punto de vista na inaapila pa sa Supreme Court ang COA reports na notice of disallowance, ay hindi mo pwede gamiting ebidensya laban kay Sarah. Kaya kung ako ang abogado ni Sarah, I will move for the exclusion of this evidence because of the fact that it is not yet true or not yet false, considering that it is under appeal. Naintindies? Ngayon, iba pang kanilang ebidensya ay National Investigation Question Documents Report. Ito. Ano yan? Sinumiti po nila sa NBI yung mga resibo, usisa ko ang mga resibo, kagaya ng Mary Grace Piatos ay totoong resibo o hindi. Totoo bang pirma o hindi. Natural, sinabi ng NBI, hindi po lahat ito totoo. Mga peke pa nga eh. Ano ngayon kung peke? Ibig ba sabihin nun, hindi na matatanggap? Ibig ba sabihin nun, ninakaw ni Sarah dahil peke mga pirma? Ladies and gentlemen, it doesn't directly say so. Ang tawag diyan sa Latin, non sequitur. Tawag sa English, it does not follow. Bakit? Kasi, pwede rin mangyari na hindi talaga totoo. Pwede rin mangyari na totoo, pero ang resibo from the start, confidential fund yan, hindi mo dapat malaman kaya kung sino ang pinagbibigyan sapagkat kailangan yan ay national security concern ang mga informasyon na binigay ng mga NPA. Ngayon, kung ilagay mo ang pangalan, pag malaman nila ni Congresswoman Franz Castro, ni Raul Manuel, at ni Arlene Brosas, kung sino-sino yung pinagbigyan, ipapatay nila sa kasama nilang NPA. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, hindi rason nang dahil lamang sa piki ang mga perma ayon sa NBI ay ninakaw.
to begin with. Talagang piniki sinadya yun. Para may tago nga, ulitin ko lang, ang pangalan ng tao na nakatanggap. Next, anong kanilang iba pang ebidensya? The Philippine Statistics Authority certified that a significant, hindi naman pala lahat, number of individuals listed in the acknowledgement receipts do not exist in civil registry. Hindi raw matatagpuan mga pangalan ng mga ito sa birth certificates. Natural! Piki nga eh! Paano matagpuan? Hindi ko alam kung saan kumuha ng makapal na mukha yung ito mga taong ito na kunwari na matalino. Di ba istorbo lang, gastos lang sa kaban ng bayan na ganito lamang ang ebidensya ninyo? You are wasting people's money. So ano pa? Ano pa ang ebidensya nyo? Tingnan natin. Aba, si Ramil Madriaga. Sinabi ko na kanina na sinabi ni Laguna at ganito, basahin natin sa English. Ramil Madriaga executed an affidavit dated November 29, 2025 and supplemental affidavit dated April 11, 2026 stating that he was a close aide of respondent and that she personally instructed him to deliver OVP confidential funds to various locations in Laguna, Quezon City, to persons lawfully authorized to receive the funds. He complied with these instructions and asserted that the funds were in fact disbursed in less than 24 hours. Yan nasabi ni Ramil. Binigay niya lang daw doon. Pero ngayon, kahit aminin naman natin na totoong nangyari, although klarong-klaro na kasinungalingan, ay hindi mo na ngayon makukonvict si Sara. Kasi bakit? Ikaw mismo nagsabi na hindi mo binigay kay Sara, kundi sa mayor ng Laguna, kay Atty. Kilala, kay Atty. Monsayak, at saka Santiago family. Kaya, gagamitin ni Sara na ebidensya na testigo si Ramil Madriaga. Ganon din gagamitin nila si Trillanes na ebidensya. Pero sa ibang article yung si Trillanes. Ganon din gagamitin din ni Sara si Atty. Zulaika Lopez na ebidensya niya. Pero gagamitin din ng nila ni Jervil Luistro. Ang nangyari dito lahat po ng testigo na 51 witnesses na nilista ng nila ni Luistro ay ipipresenta, kinuha rin na testigo nila ni Sara. Ano ibig sabihin nun? Naguguluhan sila mga bubo kasing abogado Hindi nila alam kung anong dahilan. Kagaya niyan, example ko lang. Kinuha nila si Madriaga para patunayan, iba yung sinabi ni Madriaga, kontra ang sinabi ni Madriaga doon sa report ng Commission on Audit. Sabi ng Commission on Audit, hindi mo na isauli pa 73 million. Sabi naman ni Madriaga, hindi, binigay po sa ibang mga tao. Kontra-kontra. Yan ang ebidensya ni Sara laban sa inyo. Next, sabi niya, responded also engaged in acts tending to suppress evidence and abstract legislative inquiry. Ito yung sinulatan daw ni Zulaika Lopez. Ang Commission on Audit na huwag magbigay ng informasyon sa House of Representatives. Ang tanong, mali ba yun? Sagot, hindi. Karapatan ng Office of the President bilang independyente na opisina na hindi sila dapat pakialaman sa kanilang ginagawa. At ang ginawa ng Kongreso ay isang pagsasakdal na walang basihan at ginagawa nila pagtapak sa independensya ng Office of the Vice President. So, yan po ang isa sa mga evidence. Ngayon, next evidence. Sabi nila, as soon above, the evidence demonstrates clear, wala nang, nagkaroon na sila ng opinion na lahat ng ebidensya na yun ay nagpapatunay na ninakaw ni Sara ang pera. Ladies and gentlemen, yan lamang po
At tapos na ako sa aking Artikulo 1. Very clear, di ba? Very clear ang Artikulo 1 na hindi mananalo. Klaro. Di na. Kung ako ng abogado ni Sara, wala na, tigok sila lahat. Nako. Kumusta ito ni Toto Tirador? Nanalo na si BP, sure, 100% not guilty. Takot na si Baculaw at Dilimaw. Ben Ricamador, narinig mo na. Ben Ricamador, ikaw, Kayhin Talibinyo, narinig mo na. Yan po pag-analyze. I don't care kung ano mang sinasabi mo laban sa akin. Okay lang po yun. Si Pepito, like and done. So, Tagalog ng impeachment ay patalsikin. Hindi po. Impeachment is paghabla ng kaso na para malilitis siya sa kasalanang may kinalaman sa kanyang opisina. Yan pong opisyal na meaning ng impeachment, pero wala tayong katumbas na isang salita gaya sa English, impeachment. Wala akong nakitang katumbas na salita. So, si Rinavic, hoy, hinayupak. Ay, hindi, kalaban ko ito, hindi ko na to. Pero nakinig ka ha, basta nakinig ka, at least maintindihan mo. Si Ate Pitch, maya pabingi, Pokatoto, maya pabingi sa mga mga kabalin. Maray na bagi sa lahat ng mga Bicolano. Maupay gagabi sa lahat ng mga waray-waray. Maayong gabi sa tanang Ilonggo. Mayad gagabi sa tanang nga Karaya. Maayong gabi sa mga Cebuano speaking. Maadyong gabi sa akong mga kaliwat sa Bohol. Sa Mindanao, South Cotabato, General Santos City. Namasyal kanina si Bibim, nako, kawawa kami. Ano lang, 100 million lang binigay sa amin. Pero sa Naga City, 500 million. Sa Cotabato City, 40 million lang binigay. Sa Naga City, 500 million. Hinayupak ka talaga, BBM. Si Christian San Agustin, may malaking paghahanda. Sabi ni Kayhin Talibinyo, masakit ba? Hay nako, nahirapan ka talagang magtanggol. Hindi po, pinaliwanag ko na sa iyo, makinig ka lang ng gusto. Kung ikaw po ay rasonabling tao, naniniwala ka na po sa akin. So, Christian San Agustin, naghanda na. Ano ba pinaghandaan? Graceline, pinahanga lang, pinahahaba lang, wala namang patutuguhan. Ganon nga, mahaba lang, walang pinatutuguhan. Jing Unciano. Tapos, good afternoon. Fernando Perez. Hoy, bubong. Hindi ko basahin ito. Romel Bingson, Dr. Toto, pinipilit nila na patalsikin si Mary Grace Piatos para malaman nila kung ano ang hudas ng grupo. Told you so na lutang dya na attorney. Ay, ikaw lang sabi na si lutang ako. Hindi po yun. Kay Kumaro, hindi mo naintindihan ng diskusyon pala. Ibig sabihin, mababa lang ang isip mo. Jing Señoritas, prosecution team, wala na alam. Ayun, dapat makinig sila sa akin para pag-aralan nila ng maigi kung anong gagawin nila. So, Clan Roland Catedrilla, kamag-anak ni Alex Catedrilla, ang gumawa ng kantang Ikakasal Ka Na! Okay, Marlene Bandak, Meme Authority, Kay Kumaro, Jing Señoritas, Cyrus niya. Okay? Hanggang dyan na lang muna. Mahaba, marami kayo masyado. Sino pang isa? Si Bing Liwag. Si Bosona Narcis Esteban. Tapos si Pipito. Si Mimi Authority. Si Rodrigo Garcia Pascual. Malaman na ng taong bayan ang lahat. Mahalaga ay matuloy ang trial at makapag-submit ng mga dokumento. Ayun, sa una pa lang, alam niyo na kung sino panalo sa Artikulo 1. Delia Pineda, tanga yan ang sasabing patalsikin, na ibig sabihin impeachment. Sir Toto, di po ba dati dilaw ka? Dilaw po ako hanggang ngayon. Kaya nga lang ang problema ko, yung mga kasama ko sa Dilawan ay nagpupulusan. Akalain mo, hindi nila depensahan yung pagyurak ng batas
na karapatan ng akusado na dapat pag-aristo may warrant of arrest. Inaristo nila, tinapon na si Duterte. Galit na galit ako doon. Joey Paz, impeachment, pagsasakdal. Pipito, grade lang ako. Dapat basura na yan. Pagpatalsik. Marites Bora, magaling ka talaga, Sir Toto. Marami ako natutunan siya. Maraming salamat po. At magandang gabi. Bayad.